Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa, dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak, siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mga 8 araw pagkasabi ni Jesus ng mga salitang ito, isinama niya sina Pedro, Juan at Jaime at umahon sa bundok para manalangin. At habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka at puting-puting nagningning ang kanyang damit. May 2 lalaki ring nakipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias. Napakita sila sa kaluwalhatian at pinag-uusapan nila ang paglisan ni Jesus na malapit nang maganap sa Jerusalem. Antok na antok naman si Pedro at ang kanyang mga kasama, pero pagkagising nila, nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang 2 lalaking nakatayong kasama niya. Nang papalayo na ang mga iyon kay Jesus, sinabi ni Pedro sa kanya, "Guro, mabuti at narito tayo. Gagawa kami ng 3 kubol, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang may ulap na lumilim sa kanila. At natakot sila pagpasok nila sa ulap. At narinig mula sa ulap ang salitang ito, "Ito ang aking anak, ang hinirang. Pakinggan ninyo siya." Pagkasalita ng tinig, nag-iisang nakita si Jesus. Nang mga araw na iyon, sinarili nila ito at walang sinabi kanino man tungkol sa nakita nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung natatandaan po natin ang magandang kwentong ito sa bundok ng Tabor, kasamang umakyat ng Panginoon, sina Pedro, si Santiago at si Juan. At doon sa taas ng bundok ay parang nagkaroon sila ng pangitain. Akala nga nila sila ay nananaginip. Tapos lumabas yung karangalan ng ating Panginoon bilang Diyos. Nagbago ang kanyang mukha, yung ordinaryong pagiging tao ay lumabas yung kanyang kaningningan at gulat na gulat sila ang ating mga apostol. Itong transfiguration ng ating Panginoong Hesukristo, pinapakita dito sa atin ang kanyang divinity. At gusto ko ring sabihin sa atin, bawat Kristiyano ay meron din sana tayong parang ganito na katangian na pagdating ng ating buhay, masisilayan natin kung sino talaga tayo, nagniningning sa kaputian dahil tayo at ang Panginoon ay magkasama sa kalwalhatian ng langit. Pero ngayon, maganda rin pagdilayan natin ano ba talaga ang essence ng transfiguration at paano po natin ito may apply sa ating buhay, lalo na kung talaga nagsiseryoso na po tayo na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo bilang kanyang mga mabubuting katiwala. At sabi nga po, tayong lahat ay inaasahan na maging alter Christus o maging katulad sa ating Panginoon Hesukristo. Sobrang pagkakapit po sa Kanya at alam nyo naman tayo ay nililikha ng wangis ng Diyos. Kaya kung ano ang ating Panginoong Diyos, hari nawa at magdasal tayo. Bawat isa sa atin ay ganun din po. Kung ito'y tigib sa kabanalan, ang ating Panginoon, ganun din po, tigib din po tayo sa kabanalan. Kung ningningan po ang pag-uusapan, nagniningning sa kaputian, sa sobrang kadalisayan, ganun din po ang inaasahan sa atin. At minsan doon nga po tayo bumabagsak. Kasi nga po napapagbigyan natin yung ating sarili na sapagkat kami mga tao lamang, ilang beses natin yung sinasabi, oo, alam na, pati Diyos. Sasabihin nga ng Diyos, oo, alam ko, kaya nga nilikha nga kita. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit hindi ka gumagawa ng paraan para ikaw ay magbago ng naayon sa pagkakalikha ko sa iyo. Meron tayong na bumabalot sa atin na kasalanan na parang mas napapalayo pa tayo sa ating Panginoon at hindi pa tayo nakakapag-gawa ng mga dakilang bagay na pinagagawa rin ng Diyos sa atin. At meron din sa iba nating mga kapatid na talagang tinalikdan na ang lahat ng yan. Ako'y makasalanan. Parang doon na sila, parang kasalanan mismo ang lubika sa kanila na hindi po, tayo po ay nilikha na naayon sa wangis ng Diyos at manatili po tayo sa Kanya. Magmakaawa tayo sa Panginoon sapagkat na-reveal ang kanyang divinity, ganun din po sa atin. Meron divine aspect po sa atin dahil sa ating po mga kaluluwa at tayo rin po ay nakatalaga rin sa ating Panginoon nung tayo po ay bininyagan. Kaya puno po tayo ng grasya, ng sanctifying grace. Palagay ko ito po pwede nating matutunan sa transfiguration. Una, Jesus is fully human. Tayo rin ay fully human din po tayo. Pero ano ibig sabihin ng human? Sabi nga, madaling maging tao, mahirap magpakatao. To be humane, yun po ang mas tuunan natin ng pansin. Ano ba ang nagsasanhi sa atin para tayo ay maging tunay na tao at talagang magpakatao? Kumapit po sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya po ay tunay na tao. At saka isa pa, palagay ko yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Pare-pareho lang po tayo nagkulang at nanghihina, pero sa tulong at grasya ng Diyos, makakayanan natin kapag dito sa lupa tayo ay naging makatao. Tumutulong po ito sa ating kapwa. At saka yung divinity naman ng ating Panginoon ay masisilayan sa kanyang yung sa kanyang kamatayan ay siya po ay nabuhay na magmuli ng ikatlong araw at walang kapangyarihan ng kamatayan sa kanya. At doon nga po yung tunay na kapangyarihan ng Panginoon. At tayo rin mayroon pong pangako na magkakaroon din po tayo ng ganoon pagdating po ng takdang panahon at masisilayan tayo bilang mga tunay na mga anak ng Diyos na niligtas
no, ng ating Panginoon. At sana po habang dito rin po tayo sa lupa, ay tumutulong din po tayo sa ikaliligtas din ng ating kapwa. At palabasin din natin ang kanilang divine selves. No? Lahat po tayo dito ay mga anak ng Diyos. Panatilihin po natin ganon yung ating katauhan dito sa lupa. We are all meant for heaven and we are all meant to receive the grace of our Lord. Kaya halina, mga kapwa Katoliko, kapwa Kristiyano, i-fulfill po natin yung ating diwa ng ating katauhan. Ito'y nakaugat sa ating Panginoong Hesukristo bilang tunay na tao at tunay na Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na katulad ng mga apostol, nasaksihan nila ang inyong kagandahan, ang inyong tunay na sarili bilang Diyos ng aming buhay. Tulungan niyo po kami na masilayan po namin ng inyong banal na presensya araw-araw po ng aming buhay. Maging makatao po sa aming kapwa at tulungan sila na mag-transcend din sa pagiging tao lang patungo sa pagiging mga makatao at tunay na mga anak ninyo, O Diyos. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon.